Magandang araw po. Actually, maulang araw po. Ano? Ah, sa ngayon ay merong bagyo sa may bandang north, sa northeast ng Pilipinas, ang bagyong Emong. Pero I would like to take this opportunity para mag-share ng ilang kaalaman. So basically, ang ating pag-aaralan ngayon ay kung paano ako nag-create ng isang lot plan. So ano ba yung lot plan? Ang lot plan ay ito'y plotting ng isang lote based doon sa technical descriptions na galing sa isang title. O ano ba yung mga kahalagahan ng isang lot plan? Saan ba ito ginagamit? Ang mga pwedeng paggamitan nito ay isang attachment ito sa building permit o kaya sa fencing permit na ina-apply sa munisipyo. Ito rin ginagamit ng mga architects para makapag-design sila ng mga lote, makapag-design sila ng mga buildings na nasa loob ng isang lote. At at least siguro ay one purpose nito ay malaman ng may-ari kung ano ba yung hitsura niya kapag na-plot yung kanyang lote. Essentially, kukunin lamang yung technical description na nasa title. Yun ay essentially narrative o textual description. Tapos ito ay i-convert natin sa isang graphical o visual na form. Okay? So, sa ngayon ay naghanda ako ng isang title na kinuha ko mula sa internet. Ito yung gagamitin natin para magawa itong sample na lot plan. Okay? So, dito sa kanan ko, ito yung title. So, ang ginawa ko ay ni-strike out ko muna yung mga personal information para, syempre, para sa security ng may-ari nitong title na ito. Anyway, so, atin mo nang isa-isahin yung mga parts ng title. Ito yung sa taas. Ito yung title number. Ito yung nag-identify ng property na to, ng title na ito, sa Registry of Deeds. Tapos, ito sa by banda rito. Ito yung ating gagamitin. Itong section na to. Yan. Ito yung technical description. Narito ay ang lot number and block number kung ito nasa loob ng isang complex subdivision. Ito yung plan number. Ito yung kumbaga nag-identify nung survey ng loteng ito either sa DENR o kaya sa LRA. Tapos makikita rito kung nasaan yung location ng lote. Ito, barangay o baryo, municipality, and province. Tapos sinasabi rin dito kung ano yung mga surrounding properties. Mga properties na nakaikot dun sa lote. So, merong southeast. Una ay northeast, sa northeast boundary. Tapos southeast, southwest, and northwest. Bali, ano yan? Ang ginagawa ay, ang convention ay clockwise. Galing sa northeast, southeast, southwest, tapos northwest. Okay, so the next information ay itong tie line. Ang tie line is yung distance and direction ng lote based sa isang known reference point. Ang known reference point ay ibig sabihin, alam yung location, alam yung coordinates, northing and easting. Kasi ito yung maglo-locate ng lote doon sa projection map. Ito yung nasa isang malaking mapa siya ng projection ng mga lote. Naroon sa DENR o kaya nasa LRA. Tapos itong sumunod na part, ito yung pinaka-boundaries ng lote. Distance and direction ng bawat boundary line. Tapos next ay itong computed na area ng lote. And then
Ito yung ginamit na bearings, kung bearings ba or true or grid. Saka natin i-discuss yan, ano? Tapos kung kailan in-approve yung lote. Sa sumunod ay ito yung ni-strike out ko, ay ito yung pangalan ng may-ari. Yan, mga pangalan ng mag-asawa basically. Tapos nakatira sila sa address na to. Okay, let's begin. So, ang gagamitin ko ay isang software. Ito ay AutoCAD. At on top of AutoCAD, ay meron kaming ginagamit na naka-install na isang program built inside AutoCAD na i-provide ng isang kasama natin, si Engineer Elmer Robles. Siya yung nag-develop itong GE survey na ito. So, ito yung gamit namin bilang mga geodetic engineers. At karamihan, o marami sa amin, sa buong bansa, ang gumagamit nito because this really simplifies our work. So, meron siyang mga automation na ginawa rito para hindi na yung basic command sa AutoCAD ang ginagamit namin, kundi meron siyang program na ginawa. So, ano yung unang dapat natin gawin? So, kailangan natin i-set up ang claimant. Yan, claimant. Okay, so ang claimant is, let's say, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Yan. Tapos, ang barangay, so, ito na yon, yung sa halip na yung totoong pangalan ng may-ari, si Juan de la Cruz na lang. Okay, ang barangay ay Barrio of Malabañas, Municipality of Angeles, Province of Pampanga. So, pwede natin i-select ito sa select from list. Hindi siya Calabarzon, siya ay Region 3, Central Luzon. Tapos Pampanga, Angeles City, dati ay Municipality of Angeles, ngayon ay Angeles City na. Tapos Malabañas. Yan, Malabañas. Then let's click OK. And then okay. So basically naipasok natin sa system yung pangalan ng may-ari at saka yung location ng lote. Barrio, municipality or city, and yung province. The next step ay i-input natin yung type point information. Yan. Dito ay BBM number 42, Angeles Cadastre. So, tingnan natin kung narito sa ating list. So, set up ulit. Type point data. So, okay. Yan, ang region niya, Central Luzon. Yan. If you notice, automatic na sinelect niya itong region, at yung province based dun sa ating in-input na region and province. So, Angeles Cadastre, BBM number 42. Yan. BBM number 42. Angeles. BBM number. Okay. Saan ba yan? Ito, BLM to. So, BBM lang tayo. BBM number 42. Yan. And then, pwede natin gamitin tong LPCS, o Local Coordinate System, o kaya itong PTM, Philippine Transverse Mercator. Ito yung grid system na ginagamit sa Pilipinas. Okay, so sa ngayon, sige, let's select ito na lang, LPCS. Yan. Let's select OK. And then, BBM number 42. Ating idagdag yung Angeles Cadastre. Angeles Cadastre. Okay. Okay, so we're done with that setup. So, i-input natin ngayon itong distances and angles ng lote.
Ang ating siselect ay lot preparation. So, siguro itong line setup muna. So, we select automatic scaling para depende sa laki ng lote, i-scale niya yung mga text tsaka mga anumang graphical objects na gagamitin natin. So, pwede nating ilagay yung bearing tsaka distance. Direction natin ay northeast. Ang northeast ay number 9. Enter natin. Tapos, ang angle ay 29.48. And then, ang distance ay 393.43. Yan. So, ang ginawa niya ngayon ay nagpunta siya dun sa kung saan yung location, itong screen natin, ay nagpunta dun sa coordinate na yon na tinuturo nitong direction tsaka distance. Mamaya makikita nyo. So, ang first line, itong first line ay south. So, hinihingan yung bearing. Ang bearing is yung direction. Ang bearing ay southeast. Southeast ay number 3. Yan. Kasi ang angle ay 49.35. Distance ay 27.99. Okay. The next one, ang bearing ay southwest. So, that's number 1. Enter. 45.36 yung angle. Then, 16.95 yung distance. And then, the third line is southwest pa rin yung bearing. So, 1. Tapos, 86.15 yung angle. Tapos, 5.95 yung distance. Okay, so, next ay northwest. Ang northwest ay 7. Enter. 51.44 yung angle. 24.01 ang distance. And then, the last one is northeast, which is 9. Ang angle ay 45.07. Ang distance ay 21.99. Okay, enter. So, yan. Nag-close yung ating lote. Okay? So, once na ma-input nyo lahat, just enter the letter C and then enter. And you will see na itong drawing ay magre-regenerate at i-adjust niya yung sizes nung size ng mga text. Yan, nag-generate siya ng sinulat niya yung lot number tsaka yung area. So gusto kong alisin tong bearings and distances para mas malinis. Pero okay na muna siya dyan sa ngayon. Okay, so yan ang lote, pero meron pang ibang information ang lote. Hindi lamang bearings and distances, kundi at area, kundi pati yung surrounding lots or features. So, ating ilagay yung mga adjacent lots niya. Simula tayo dito sa northeast. Ang northeast ay itong lugar na to. Along line 1 to 2. So, corner 1, corner 2. Ang kalapit niya ay lot 17, block 7. So, ating ilagay yung niya, yung adjacent lots. Dito sa ating program, BL plans, tapos adjacent text. So, we can use 2 points or just select the line. Pwede natin select na lang line. Select the line, yes. Select, then pick location. Dito yung location ng adjacent lot. And then yung text is lot 17, block 7, and then yung plan number, PSD-55969. Yan. Tapos, ang next ay from sa southeast along line 223, ito yung 223, ay road lot number 8. So, ganun ulit. Plan, tapos text, select. Yan. Kanyang
Adjacent ay road lot 8. Yan pa rin, PSD 55969. Okay. Ang next ay ito pa rin, road lot 8. Road lot 8. Road lot 8. Yan. Tapos, ang southwest along line 45 ay Malabanyas Road. Select adjacent lots. Bali, i-extend natin itong mga lines, appropriate lines, para ma-imagine natin kung ano ba yung tsura. So, may command dito na adjacent line. Yan. So, since this is a road, dapat diretso yan. So, let's click this para ma-extend. Ma-imagine natin na mayroong kalsada ron. Dito rin, so, pwedeng yung lote ay paganto or paganto. So, kung hindi ko alam yung lote, ay pwede kong isipin paganto yung yung boundary. Sa ngayon, siguro pipiliin ko na paganto. So, adjacent line ulit. Ganyan. Then this, ito yung kalsada ulit. Road lot number 8. Tapos, ito ay siguro ganyan na rin. Kasi diretso yung Malabanyas. Tapos, yung road 8 ay nag-terminate dito sa lugar na to. So, since this is road 8, pwede natin tanggalin tong extra na road 8 na to para mas malinis. Okay. So, yan na yung lote, basic plotting. Pero, hindi yan yung ibinibigay dun sa mga tao. Hindi yan yung sinasubmit sa munisipyo. Kailangan nasa loob siya ng isang prescribed form, BL form ang tawag namin ron. So, meron ditong function to insert a BL form. So, pwedeng, ito yung location plan. Let's select location plan. Tapos, pwede nating i-pick yung corners para masentro, pero the easier way is to select or click the text. So, let's select text. Tapos yan. And then, enter. So, yan. Automatic niyang ipa-plot according to scale yung lote. Yan. Okay. Lourdes Northwest. Yun na ba yung pangalan niya? Anyway, mamaya baguhin lang natin. Sketch plan of, hindi niya nilagay yung lot number. So, yun na yun. Pero, input pa natin yung iba pang information. So, by double-clicking this block, pwede nating input yung lot number. So, this is lot 18, block 7, PSD 55969. Okay? Siguro, baguhin na rin natin to. Ito ay Malabanyas. Malabanyas. Yan. Angeles City. Kanyang area ay 589. Date, siguro date ng na-prepare ito is sa ngayon. Date to day is July 25, 2025. Ang bearings niya, bearing ay true. Ayon dito sa title. Yan. True. And then, para malagyan ng laman to, yan, lalagay din natin yung lot number and survey number, tsaka yung title number. So, lot number and survey number is lot 18, block 7,
PSD 55969. Yung title number ay 27949R. 27949-R. Okay. So ito lagyan natin ng off. So yan, sketch plan of lot 18 block 7 as prepared for Juan de la Cruz. Tapos situated in Malabañas, Angeles City, Pampanga, containing an area of 589 square meters. Tapos ito yung ating pangalan, tapos yung ating PRC registration number and yung license number natin. So pwede na yan, kaya lang parang kulang na impormasyon, ano. Gusto ko mas malinis to. So gusto kong tanggalin tong mga bearings and distances, tapos ilagay natin as tabulated technical description. Okay? Tapos maglagay rin tayo ng kanyang location map o vicinity map. So atin munang tanggalin yung bearings tsaka distance. Okay. Tapos update drawing. Yan, nawala. Okay. And then let's i-download natin yung data para teka, wait. Kailangan palang i-save muna natin to. So save natin somewhere. Let's say sa Google Drive, other computers, my laptop, surveying project, test. Yan, gawa tayong test. Tapos lot 18 block 7 PSD 55969. Save. Okay, so since na-save na natin, ating i-download yung data para yung data na i-save niya ay naroon sa the same folder, the same location ng ating drawing. So, download data file. Select natin tong object. Yan, lote. Okay. Yan, so download na siya. So, wala nating ilagay. Next natin ilagay yung tabulated na technical description dito. So, BL plans ulit. Tapos, lot data tabulation. Select object. Select natin. Okay. So, ang kanyang scale ay 200. The same as the plan. Okay. And then, insertion point. And, sa corner na yan. Yan. Okay. So, pwede nating baguhin to para mas maganda description. It's boundary. Yan. Okay. So, save ulit natin. So, paano natin ngayon gagawin yung vicinity map? Sa ngayon ay wala akong idea kung nasaan itong loting ito. So, paano ko hahanapin? Paano ko gagawin yung vicinity map? Fortunately, merong online tool na magagamit natin. It is one of the few tutorials, one of the first tutorials na na-upload ko sa channel na to. So, pwede nyong tingnan at para mas malinaw kong in-explain doon kung paano gamitin. Sa ngayon ay gagamitin ko na lang siya on my own pace, ano. So, yun ay... Wait, where is that? Okay, meron ako ito. So, ito yung lot plotter. I-refresh natin. And then, so, i-input natin yung province, which is Pampanga, Municipality of Angeles.
Tapos BBM number 42. Yan. Then, add corner. North. 29. North. 39.48. East. 393.43. South. 59, 35, 27 point. East. West. East. to 7.99 and south 5.36 west 16.95 south 86.15 west 5.95 north 51.44 west 24.01 north 45.07 east 51.99 then yan. So gamit ang lot plotter ay na-determine natin kung nasaan ba itong loting ito. So siya ay nasa corner ng Malabanyas Road and Leticia Street. Okay, so paano natin gagamitin to para makapagawa ng vicinity map? Siguro pwede siyang i-capture. Pero nariyan pa rin yung yung linya nitong drawing ng lote. I have a better idea. Siguro pwede tayong gumamit ng OpenStreetMap here or Google Maps. Yan. So let's try Google Maps. Angeles City. Angeles. Pampanga. Yan. So, ang lote, according sa lot plotter, ay malapit sa SM City Clark Veterans Cemetery. And I think ito yung Clark Global City. So, we can find that in dito. So, ito yung Clark Global City. Clark Global City. And then, sa Malabanyas Road. Yan, Malabanyas Road. And then, Leticia Street. Ito yung Leticia Street. Yan. So, ginagawa ko lang is kina-capture ko yung area na yan na kung nasan yung lote gamit ang snipping tool. So, new. Tapos, let's say, galing dito. Yan. Tapos, i-copy natin. And then, i-paste dito. Yan na yun. So, hindi siya kasya dito sa ating mapa. Ay, scale down na lang natin. Scale. And move. Previous. And yan. So, nandyan na siya. Pero, syempre, kailangan ma-identify natin kung saan ba dito itong lote. So, gawa tayo ng polygon. And
and close. Scale natin ulit. Yan, so medyo malaki siya. I-hatch mo natin. Hatch. Para meron siyang feeling. Yan, okay. Scale ulit natin. Siguro 0.5. Yan. Mukhang pwede na. Move. Usually naman, itong vicinity map is not drawn to scale. Uy, malaki pa rin siya. Yan. So, i-scale ulit natin. Scale. Ang purpose naman ito ay para makita lamang kung nasa yung location. Say, 0.6. Yan. Gawin natin, gusto nyo makitang para mas madali makita, gawin natin red ang kulay. Red. Yan. So, pag na-plot to, maliit pa rin siya. So, ang ginagawa ko, nilagyan akong bilog. C for circle. Tapos yan, nakabilog siya dyan. Tapos, gamit tayo ng mas makapal na color. Cyan. Yan. Tapos lagyan natin ng border na mas makapal itong vicinity map. Rectangle. And meron kasi tayong plot style na ginagamit. Yung plot style ay depende sa color nitong ng text or lines. Merong certain thickness ng drawing na ginagawa sa printout ng mapa. Mamaya makikita nyo. So, napapansin nyo, parang masyadong masikip, Pwede nating i-move itong drawing para mas malinis sa lugar na to. Move. Yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng label. So, vicinity map. Kuha tayo ng isang text. Vicinity map. But the letter is too small. So, lakihan natin. Gawin natin 0.6. Pwede na yan. Tapos, yung font, yung color ay cyan. Tapos, yung style ay, mas gusto kong Arial. Yan. Gawin natin, lagyan natin ang not to scale. Not to scale. Tapos, lagyan natin to ng ng pointer tong lote. This site. Move. Yan. Yan, basically, yan na yun. Ayos lamang natin tong orientation. 8. Oops. At ikit na.
sa lote. Okay, tapos tanggalin natin yung underscore. Yan, so that's it. We will get this ready for printing. So, save mo natin. Tapos, i-plot natin as PDF. So, ito yung plot styles, ano. Ginagamit ng plot style ay itong lot plan, predefined. Tapos, ipiniprint sa in-export from drawing to PDF. Ang size ng plan ay 21 by 17. Tapos kukunin natin yung boundary ng plano. Yan. Ayan. Center the plan on the paper. Tapos ayan. Tingnan muna natin kung ano yung tsura. So, preview. Oops, merong boundary. Pangit tingnan, no? So, ating i-adjust. Sa halip na fit to paper, you will see na ito yung scaling niya. Yun. Ang scale natin ay 1:200. So, yan yun. Pag in-apply natin, preview, ay, yan na. Wala na yung ugly lines sa labas. And this can be readily printed sa printing shops. Yun. Kung gusto po nyo magpagawa ng plano, ng lot plan, i-message po ninyo ako sa M. Geronimo Land Surveying Services na Facebook page. And pag-usapan po natin kung paano. So, maraming salamat po and God bless.